Si Senador Coco Pimentel kung totoong nasa bansa na ang ICC investigators para mag-imbestiga sa drug war ng Administrasyong Duterte. Pero hindi kumbinsido rito si Senador Bato de la Rosa. May pangako raw kasi sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. My point is, ano sama nun? So what? Ito ang Ngayon, sabi ko sa inyo, kaming Banateros Brothers, wala po kami sa tao. Nasa issue kami. Okay? Yung dalawang topic natin, sumusang-ayon ako kay Senator Pimentel. Sumang-ayon ako sa kanya dahil tama sa tingin ko yung sinabi niya. But this time, in my opinion, mali po si Senator Pimentel. Ulitin ko, issue po tayo, hindi personalidad. Mali po dito si Senator Pimentel. Bakit kanyo? Sino magsasabi na, so what kung pumasok ang ICC? Ano yun? Wala ba tayong hustisya sa Pilipinas? Hindi ba natin kayang gampanan? Para saan pa kayong mga politiko? Anong silbi nyo dyan? Kung wala pala tayong gumaganang hustisya, abay, galaw-galaw. Baka ma-stroke kayo dyan. Oo, sa Department of Justice, galaw-galaw. Baka ma-stroke kayo. Mali po yun. So what? Anong so what? Papasukin ng ICC, so what? tingin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kung totoong nasa Pilipinas sa mga taga-International Criminal Court para ito sa kanilang investigasyon sa drug war ng nagdaang Duterte administration. Kung totoo ito, sinabi ni Pimentel na dapat makipag-ugnayan sa gobyerno ang ICC investigators. What kind of an investigation is that na hindi mo kinakausap yung government of the state where you are investigating? Then dapat kausapin nilang Commission on Human Rights, di ba? Diyan, tama siya. Kung andito nga kayo ICC, dapat kausapin nyo yung gobyerno ng Pilipinas. Hindi kayo pwedeng imbestiga ng imbestiga dyan. Pero hindi pwedeng so what kung pumasok ang ICC. Hindi pwedeng ganun. In the first place, hindi dapat nakakapunta. Sino mag-i-issue ng ano niyan? Ng passport niyan? Human rights complaints. So, impossible na hindi sila visa. Sino mag-i-issue visa niyan? Bakit pinapayagan niyan? If they are doing an honest to goodness investigation. Kung walang ganyan, that looks like wala pa sila rito. Pero hindi kumbinsido si Senador Bato de la Rosa. Kasi kung wala pa raw communication ang ICC sa gobyerno, mukhang wala pa raw ang ICC dito. Siyempre, baka gumagalaw underground. Hindi natin masabi kung andito na nga ICC o wala. Pero napapabalita, nandito na daw. Ang dami pong nagsasabi, andito na daw. Marami rin nagsasabi, katulad nito, it looks like wala pa raw. So, it doesn't matter kung andito o wala dito. Ang importante, dapat meron kayong gawin. Huwag niyong hayaan na bastusin ng ICC ang gobyerno. Kayo ang politiko, kayong nakaposisyon, ipagbawalan nyo yan. Hindi pwedeng wala kayong gagawin. Hindi pwedeng so what? Hindi pwedeng ganun. Ano ba tayo? Tayo ba parang barangay sa gigilid? Na walang administrasyon? Walang konstitusyon? Walang justice system na pakikialaman ng iba? Ano ba tayo? Parang bundok-bundukan lang? Ang hirap ng ganyan. Rosa na nakapasok na rito ang ICC. Si De La Rosa ang PNP chief ng Duterte administration. Singtatag daw kasi ng Bato ang pangako sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi pa mapasukin ng ICC investigators dito sa bansa. Basta solid as a rock yung kaya sinabi sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Yan, sana asahan natin yan kay Marcos na talagang wala makakapasok kay ICC natin dito. Yan ang pinangahawakan ni Bato. Good luck sa'yo, Bato. But we'll see. Tingnan natin. Pag pinapasok, bakbakan na natin. Siguro naman, alam mo na gagawin, Bato, kung pinapasok.
Hindi ko na kailangan ipaliwanag sa'yo. Matanda ka na. Ha? Pinanghawakan mo. Pinapasok. Ano gagawin natin? Nagtatanong lang, Senator ba to? Yan ang pinakawalan ko. Naniniwala ko sa Pangulo. Yung buo yung tiwala ko sa kanya sa sinabi niya sa akin about ICC. As of now, until now, buong-buo pa rin yung aking paniniwala sa kanya na hindi niya papapasokin yung ICC. Oras na maiba ang ihip ng hangin at payagan ng ating gobyerno na mag-imbestiga ang ICC sa loob ng bansa, mag-iiba rin daw ang tingin ng senador sa Malacanang. So, sa akin lang, masabi ko lang is itong gobyernong ito is laban bawi kapag ganun. Itong gobyernong ito, pagka ganun, na pinapasok ang ICC, laban bawi. Hindi ka pa nasanay. Oras daw na makumpirmang nasa bansa na nga ang ICC investigators at hindi sila nagpaalam o hindi sila binigyan ng authorization ng gobyerno, ire-request daw ni De La Rosa sa DOJ na ipa-deport sila. Para na tayong ginagago ng mga tao na yan. Talaga, para tayong ginagago ng mga tao na yan, pati ng... sino ba head ng DOJ? Hindi si Boying. Ba't sila nandito? Sinabi hindi pa papasukin. Kaya madadamay-damay dito si Boying, si Marcos. Hindi talaga pwede papasukin yan. Ha? Naku, sino bang may hawak? Sino bang may hawak dyan? Dapat they should be declared they should be declared as undesirable aliens by the Bureau of Immigration at once. Kung may go signal naman daw ang gobyerno, handa si De La Rosa at hindi siya nag-aalala sa investigasyon. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, malalaman daw ng Bureau of Immigration kung may nakapasok na taga-ICC sa bansa. Nananatili rin daw ang posisyon ng gobyerno na wala silang tungkuling makipagtulungan sa ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Alam mo, gulo-gulo talaga ng ICC na yan. Hindi ko alam. Pero sa tingin ko talaga kasi, ulitin ko po yung sinabi ko kahapon. Pagka hindi nila naawat si Duterte, yan ang gagamitin nila Kasi, may mandato sila dahil sila ay nanalo sa eleksyon. At si former President Duterte wala na sa posisyon. Pero alam nila, ang nagbibigay naman ng lakas ng isang posisyon ay ang suporta ng tao. Ramdam nila malakas pa ang suporta ni PRRD sa tao. Hindi nila kaya. Alam nila kung sabayan, tapatan ng suporta, walang tatalo sa bansang ito sa Duterte. Alam nila yan. So hindi nila pwedeng labanan ng tapatan. Isa yung gagamiting ICC. Yan na yun. Yan lang ang parang kanilang alas. So siguro nakikiramdam sila kay PRRD kung may gagawing masama or patuloy magsasalita o baka mamaya ayaw nila makapasok sa Kongreso dahil malalaman yung detalye sa Kongreso, baka mamaya maging speaker pa yan tapos silang lahat. Yan ang problema doon. Paano mo aawatin ang isang Duterte na sobrang lakas? ICC. Ang problema, marami na pong nagbabalik-tarang mga sundalo. Tatandaan natin ang mga sundalo ngayon, bumabaliktad. At alam natin kung gaano kamahal ng mga sundalo si PRRD. Kaya, in my opinion, pag nakapasok talaga ICC, magkakagulo. Kaya nga sa isang banda, pwede na rin. Okay na rin. Alam nyo kung bakit? Sa tingin ko, magiging maganda rin kung papasukin ng ICC. Matapos na yung inaantay natin. Palagay ko, yun na po. Yun na po yung matagal na nating inaantay. Talagang
Aaklas na ang mga tao. Susuporta na ang mga sundalo. At yun na, yung inaantay natin. Kasi ngayon parang nagpapakiramdaman pa ang gobyerno tsaka ang Duterte.